be part of the Radio Maria family. Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang UCAT on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang UCAT on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija at inyo pong napapakinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa Facebook account ng ating programa, UCAT Study Group at groups@facebook.com. Ito po si Kuya Jomar, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At ito naman po si Father Men Natividad, ang kasama rin po niyan, ang makakayukat sa mga sandaling ito. At Kuya Jomar, meron tayong bisita ngayon, isang youth din mula sa parokya ni St. Dominic sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Walang iba kundi si Ate Jed. Ate welcome Ate Jed. Pakilala ka Ate Jed. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Jed, galing po ako ng St. Dominic Parish. Wow. At bukod doon, Father, nais nating i-welcome po si Father Men Natividad. Welcome back, Father, mula sa kanyang pagpunta sa Amerika. Nandito na po siya at makakapiling na po natin ulit. Thank you so much po. At si Kuya Richard po, si Brother Richard ay wala po ngayon sa kadahilan lang siya ay nasa malayong lugar, no? So, ingat po kay Brother Richard. Sabi po niya makakauwi daw siya ngayong Friday pero apparently hindi po kinaya ng kanyang oras kaya tayo po muna ngayon na magkakasama sa mga oras na ito. Ingat po kay Brother Richard sa pinagdarasal niya tayo sa mga sandaling ito. Yes, siya po ay nasa Aurora ngayon, Father. Kaya pabalik siya ngayon. Sana mag-ingat po sa biyahe. So, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin at pangungunahan po tayo ni Father Men sa ating pananalangin sa oras na ito. Ilagay po natin mga sarili sa presensya ng Panginoong Diyos at hilingin sa Kanya ang paggabay sa atin sa mga sandaling ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, kayo po ang medikha ng buhay at ng kasaysayan at kayo rin po ang dahilan ng aming pag-iral. Sa mga sandaling ito ay muli namin kinakatok ang inyong puso at kalooban upang kami ay gabayan at ipadala po nyo ang inyong banal na espiritu upang ang aming gagawin na pagsasahing papawid na mga aral at turo para sa mga kabataan ay maging matagumpay, maging masagana at mamunga ng masagana rin sa mga nakikinig, lalo tigit sa mga kabataan. Alam po namin na marami kaming pagkukulang, lalo na yung ang kahinaan ng aming pananampalataya, ang aming kahinaan sa pagtugon sa aming misyon na ipahayag ang mabuting balita. Subalit alam namin na itong aming pagnanais na makapaglingkod ay inyong gagabayan at susubaybayan. So muli namin hinihiling ang inyong tulong at biyaya. At ipinapanalangin din namin ang lahat ng mga tao na sumusubaybay at nakikibahagi sa programang ito. Pagpalain niyo po rin sila at lahat din ang tumutulong upang maisahing papawid ang palatuntunan na ito. Itong aming mga dasal at samo ay aming itinataas kay Jesus na aming Panginoon na nabubuhay at tagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Father, sa pangunguna sa ating panalangin, sa pagsisimula ng ating programa. Alam niyo po, Father, excited ako dahil
after 3 weeks ay kasama na namin kayo ulit. Yeah, No? actually, 4 weeks yata yun dahil 4 weeks, yes. nanggaling din ako sa Cebu. Umattend din ako ng convention para sa mga youth. Medyo na-miss namin kayo sa mga nakalipas na mga topics. No? Actually, yung mga ibang topics, kailangan namin kayo doon, Father. Pero, merong mga ibang pari kaming na anyayahan, no? Like si Father Ernie. Si Father, yung dating director, si Father Ronnie. Yes, na-invite namin na pumunta at maupo dito para tulungan kami sa aming pagsasahing papawid, pagdidiscuss nitong katisismo para sa mga kabataan. Napakamabiyaya talaga with the presence of this priest. Yeah. Mapagpalang pakikinig pong muli sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang UCAT on Air. At bago po tayo dumako sa ating UCAT question ngayong araw na ito, ay magkakaroon po muna tayo ng maikling pagbabalik na sa ating nakaraang programa tungkol sa UCAT question number 11. Yan. So last week, Father, diniscuss namin ang UCAT question number 11. Napakahitik nung aming naging talakayan. No? Kinulang nga kami sa oras last week. Sumobra pala kami. Sumobra kami. Nag-overtime kami last week. Kaya pasensya sa mga kapatid natin sa Radio Maria. Last week po ay nag-overtime dahil napakaganda po ng naging topic namin last week. At gusto ko po sanang baliktanawan, no? Although kahit na hindi po natin nakapiling ang ating mga kasama ngayon sa ating programa last week, pero magandang baliktanawan po natin, Father, yung ating pinag-usapan last week. Siguro magandang basahin ni Jed, no? Ni Ate Jed yung ating question number 11, no? Last week. Sige nga po. Ang question number 11 last week ay, why do we hand on the faith? Ayan, sabi Ano ba sa dyan, Tagalog yun? bakit natin isinasalin ang pananampalataya, no? Sabi sa UCAT, ang sagot ng UCAT ay napaka-direct, no? Sabi, we hand on the faith because Jesus commands us, go therefore and make disciples of all nations. At ito yung mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, no? Chapter 28, verse 19. And actually, this is also the theme of the recent World Youth Day, no? Go therefore and make disciples of all nations. Siguro kaya naging mas hitik yung aming discussion last week. Kasi pareho kayong galing doon. Yes, at saka ang dami pong insights ng aming guest, si Brother Christopher, yung isang guest naming seminarista. That's right. At si Ate Mai, no? Ate Maylin, youth member dito sa parish, ay naging guest namin. Kaya nang ganda ng kanilang mga sharing. At isa sa mga nakastruck po sa akin doon is yung pinag-usapan kasi namin nila Brother Richard yung saan pa nagsimula yung iyong faith, no? Paano naisalin sa iyo ang pananampalatayang hinahawakan mo ngayon. At halos lahat sa amin, majority if not all, ay nagmula sa family talaga. Kaya totoo na the family is still the seedbed of faith. And the first vocation, seedbed of vocation, and the first school of catechesis. Sabi nga nila, family, especially the parents, they are the first teachers and first priest ng bawat bata, ng bawat isinisilang. Unang pari, unang guro. Yes, kaya napakahalaga talaga na ang pamilya ang maging sentro natin sa pananampalataya, ang pinagmumula ng pananampalataya natin kung saan tayo unang natuto na mahalin ng Diyos. At siguro kina Ate Jed, yung mga magulang mo rin ay, diba nagsisimba rin sila, ano? Pareho sila kasi nagkapatid din siya, involved din at saka active din sa church. No? Wow. At baka rin siya ang gawin namin, parang talagang youth coordinator ng Paris. Wow, ang galing ha. So, yung kapatid mo. Yeah, she's a professional. Professional siya. She's already 25 years old, right? Apo. Very Sige active. nga. At Ate Jed talaga. Ilan taon ka na ba, Ate Jed? 15 po. Ay, batang-bata pa pala ito. For sure. Pero pwede ka nang sumama sa youth camp ha, kasi 15 years old and above. Kasama kasi active siya sa kanilang school, sa Dominican. Ayan. Ikaw, paano naisalin sa'yo yung pananampalataya mo? Tulad nga po ng sinabi nyo kanina, yung sa magulang po. Ako po, hindi po ako lumaki na kasama yung mga magulang ko. Pero, kahit po nasa ibang lugar sila, palagi po silang tumatawag sa amin at pinapaalalahanan kami na palaging magdarasal, palaging kapit lang kay Lord kasi kapag siya yung kasama mo, wala kang takot na mararamdaman. Bata pa kayo, gano'n niya yung sinasabi nila. That's beautiful, Father. No? Hands-on pala. Tsaka ano rin po kasi, lumaki rin po ako sa Catholic school. Sa Dominican. Opo. Yeah. Ang galing. So, yun. At
dahil nga doon, maging malinaw pa yung dahilan kung bakit hawak-hawak natin yung pananampalatayang ito. Kasi meron tayong mission. At ang pananampalatayang ito, hindi lang natin dapat sarilinin, dapat ito ay isalin natin. Kasi yun yung utos ni Jesus. Actually, hindi siya request, no? Ito ay utos talaga, command. Sinabi niya na, go, kumilos ka, humayo ka, at ipahayag mo sa lahat ang pananampalataya. Kaya dapat mawala na yung notion na itong nagpapahayag ng salita ng Diyos ay parang limitado lang sa pare, sa madre, sa katikista. Actually, dapat lahat, no? Sapagkat ito ang utos ng Panginoon, no? Actually, yun nga po yung sagot ng UCAT. Sabi, no genuine Christian leaves the transmission of the faith exclusively to specialists. Sino ba yung mga specialists na yun? Yung mga teachers, pastors, mga pare, mga missionaries. Kundi, ito ay tawag sa ating lahat. Yeah. I remember nang bata pa ako, many years ago, I think I was 16, parang katekista. Meron kaming t-shirt nakatatak doon, bawat Katoliko ay katekista. Hindi ka malimut-limutan yun, no? Ang sabi ng katekista, yung nagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Nagtuturo sa mga tao tungkol sa aral ng Diyos at saka aral ng simbahan. At dapat lahat, nakalagay dito, siyempre, by virtue of baptism at saka confirmation, kumpil, at saka binyag, binigyan tayo ng mission ni Jesus na ikalat ang faith. Ayun. Kaya ito ay ating isinasalin sa iba. Pero isasalin di ba parang pag isinalin mo yung kape sa panibagong tasa, nawawala. Pero hindi yung pagsalin lang na mawawalan ka, kundi ibinabahagi mo sa iba. Parang yung kandila, pag sumindi ka sa kandila, kahit masindi mo yung kandila, hindi naman nawawala yung lingas ng isang kandila. I think that same is true with faith, no? Ipinapahagyan, pero sa halip na babawasan tayo sa faith, lalong nadadagdagan yung faith natin kapag inihahan-on. Kasi tama talaga ito para sa mga kabataan no? Talagang dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi ka lang natututo nakapagtuturo ka pa sa iba. Totoo po. At ang ganda ng punto niyo, Father, na kapag itinransmit natin yung pananampalataya, dapat kung ano yung i-transmit natin, magliwanag pang lalo sa atin. Hindi ka mauubusan. Ang ganda nun. Ang ganda ng punto niyo, Father. Kasi I remember when I was in Saudi Arabia, I told my parish priest, the Don Bosco sa amin, okay, Father, I'm teaching catechism here. Sabi niya, that's good because when you preach, you also learn. Wow. It's true, Pag-aaralan mo siya ang tinuturo mo, Same is true with faith. When we live our faith, we learn and we help other people to also increase their level of faith. Ayan. At maganda na dyan tayo nagsimula sa premise na yan dahil bago natin tuluyang basahin yung ating question number 12. Actually, kadugtong ito nung question number 11. Maganda na nabaliktanawan natin yung tungkol dito sa pananampalataya na mission natin na ipahayag at isalin, no? Kaya yun, bago po natin basahin ang UCAT question ngayong araw na ito, nais ko po muna kayo anyayahang muli, yung mga nakikinig po at nanonood sa atin via live streaming, na makiisa sa ating pag-aaral talakayan ngayong oras na ito. So, hindi lang po kami, kundi kayo, kasali po kayo sa discussion natin ngayong oras na ito. At maaari po kayo magpadala ng inyong katanungan o maging ng inyong kasagutan at opinyon tungkol sa talakayan natin ngayong gabing ito. Mag-text lamang po sa numerong ito. So, ihanda nyo na po ang inyong mga ballpen at papel para kunin po itong number na to. Ito po, dito po kayo mag-text sa 0949-159-2309. Ulitin ko po yun 0949-159-2309. At mamaya po, sa ikalawang bahagi ng ating programa ay babasahin po natin ang inyong mga text at maaaring sagutin yung mga katanungan ninyo o basahin po yung inyong opinion sa katanungan ito. At ito na nga po, babasahin po natin ngayon ang UCAT question number 12. Father, can we do the honor of reading the question? So UCAT question number 12, how can we tell what belongs to that true faith? Ayan. Sa Tagalog, paano natin masasabi kung ano ba ang yung kabilang no? kasama ng tamang pananampalataya. Yun, so kadugtong nga ito nung ang sabi kasi doon sa question number 11, why do we hand on the faith? Ito na, i-distinguish natin ngayon ano ba talaga yung kasama, kabilang doon sa totoong pananampalataya. Huwag kayong kakanyahan, no? Yes, lalim ng kakanyahan. Parang innate. No split to.
kakanyahan. Paano natin masasabi na totoo ba itong pananampalatayang ito? How can we tell that that we belong actually to the true faith? At sagot ng UCAT dito, no, sabi dito sa UCAT, ang sagot niya is, we find the true faith in sacred scripture and in the living tradition of the church. So makikita daw natin yung totoong pananampalataya sa banal na salita ng Diyos, no? Sa kasulatan, sa banal na kasulatan, at sa tradisyon ng simbahan, no? The living tradition of the church. So, napakaganda na i-explore natin, Father, ang dalawang bagay nito, sacred scripture and the living tradition of the church. Kasi ito po yung sagot sa tanong na ito. How can we tell what belongs to the true faith? Okay. Sabi po dito, ang karugtong pa ng sagot dito ng UCAT, sabi, the New Testament developed out of the faith of the church. Yung New Testament, yung ikalawang bahagi po ng banal na kasulatan, di ba? But it's the Old and the New. That's right. Scripture and tradition belong together. Mamaya, Father, sana papalalimin natin. Scripture and tradition belong together. Handing on the faith does not occur primarily through documents. In the early church, it was said that sacred scripture was written on the heart of the church rather than on parchment. Siguro doon muna tayo, Father, no? Sabi dito na sa banal na kasulatan, ang banal na kasulatan at tradition ay magkaugnay, no, magkasama. At sa pamamagitan nito, masasagot natin what really belongs to the true faith. Pag ito ay paniliwanag, no, lalo sa mga youth kagaya ni Jed, no, maganda rin malaman kasi ito kasi bilang mga leader ng kabataan, mas madaling maipapahayag yung paliwanag dito, lalo tungkol sa pagpapahayag ng pananampalataya kapag talaga naiintindihan natin yung parang pinakakasaysayan or history and context, no? Ano yung kalalagayan ng mga panahon niyon, no? So, magandang talagang pagnilayan ito. Okay? Ang bawat kasi pananampalataya parang lagi may pinagbabasihan, no? Tayo kasi mga Katoliko, dalawa. Ang una nga yung, ang tawag nga, sacred tradition. Pag sinabing tradition, hindi lang ito simple na nakaugalian. Halimbawa, yung tradition halimbawa ng mga Pilipino na nagmamano, no? Nagpasalin-salin sa mga henerasyon na ginagawa hanggang ngayon ay marami pa rin gumagawa. O, yun ang tradition. Sa Katolikong simbahan, ang tradition ay ano yung ginagawa ng mga unang Kristiyano, ng mga apostoles, na nagpasalin-salin, no, pagdaan ng mga panahon. Kasi alam natin na itong kasulatan ay nabuo lang yan mga ilang taon na bago si Jesus ay namatay, no? Matapos mamatay si Jesus, no? Saka lang lumabas ito. Kaya yung mga unang Kristiyano ay nabubuhay sa mga aral na natutunan nila mula sa mga apostoles na nagpasalin-salin. Halimbawa, hindi mo makikita halimbawa sa Biblia yung kumbil. Hindi mo makikita. Maaaring yung banal na misa, hindi mo makikita doon. Pero maipapaliwanag iyon sa pamamagitan din ng kasulatan. And then, yung mga ginagawa nila na yon na tinatawag ng mga tradisyon ay naging buhay nila yon, nagpasalin-salin hanggang sa pagdami ng mga mananampalataya, kinakailangan nilang isulat na yung mga aral at turo dahil sa Panginoon to preserve what Christ had taught them, no? Had explained to them, has shared with them, especially mga apostoles. Kaya dito nagsimula yung tinatawag na written tradition, no? Yung una ay oral tradition through word of mouth, no? Oral tradition, puro preaching, no? And then, yun nga, pumasok na yung kailangan isulat ang Biblia para ma-preserve lahat. At sabi nga na, mas marino ang sinabi ni San Juan na hindi lahat ng ginawa ni Jesus ay nakasulat sa aklat na ito sapagkat kung isusulat ito ay hindi kakasya sa mundo yung mga ginawa ni Jesus, no? Kaya napakahalaga na binibigyan halaga din natin ng importansya ang mga tradisyon o yung mga minananturo natin mula sa ating mga unang magulang sa pananampalataya, mga first Christians, no? So hindi lahat talaga, Father, no? Hindi lahat ng pagbabasihan natin ay yung nakasulat lamang. Lalo pa nauna pa yan yung tradition. Kasi totoo sinabi nyo, hindi pa na isusulat ang banal na kasulatan. Meron na sila talaga mga tradition na sinusunod, na isinasalin. Napakaganda kasi dito sa sagot ng UCAT sabi,
in the early church, it was said that sacred scripture was written on the heart of the church rather than on parchment. So, merong mga bagay na hindi talaga nakasulat sa papel, pero ginagawa dahil ito ay bunga ng pananampalataya. Ito yung nagiging pinagmumula ng pananampalataya noon at nagpasalin-salin, unaltered, sabi dito. Christians, it was preserved unaltered since the times of the apostles in the Catholic Church. So parang nagpasalin-salin siya at yun yung naging basis natin ng ating pananampalataya. Pero hindi mawawala doon at hindi maisasantabi yung kahalagahan ng banal na kasulatan. So bukod doon sa banal na kasulatan, meron din tayong mga so para sila ng degree, no? Hindi pwede si mas pagaling ito kaysa dyan. No? Both of them are important. Parang inang basihan kasi ng ating faith. No? Sa inyo ba, sa mga kabataan ba, napag-uukulan ba niyo ng pansin na itong, di ba kayo nagtataka, Bakit, lalo pag nakaharap niyo siguro ibang mga denomination, pagkasabihin sa inyo na ganyan, ano ang inyong reaction? Kunyari, pinagsabi sa inyo, wala sa Biblia yan, ganun. Minsan po, napag-usapan po namin yung ganyan na, parang, bakit namin to ginagawa? Wala naman parang wala namang sinasabi sa Bible. Tapos po yung minsan, pag yun na yung nagiging topic namin, parang nagiging boring na po yung discussion. Kasi, sabi nga po, ang kabataan ngayon is parang hindi na masyadong malapit kay God. Kasi nga po, ang dami ng media, technologies. Kaya mas kinakailangan lalo na patibayin at patatagin sa pamagitan ng mga ganitong pag-aaral. No? Totoo po yun, Father. Kasi nag-enjoy mga youth pagka nai-explain nila yung mga bagay na unawaan nila. Kaya pala. Kaya pala. No? So magaling na maintindihan ang mga bagay na ito kasi yan yung basihan ng ating Catholic faith. At yan talaga yung purpose nitong UCAT on Air, Father, para maipaliwanag sa mga kabatang katulad. Sinabi nyo kayo na what if may magtanong na galing sa ibang denomination, wala naman sa Biblia yung ginagawa nyo. Halimbawa, yung paniniwala ninyo sa Holy Trinity. Kaya wala yan. Wala naman sa Biblia yan. Kahit saang buklat mo ng Biblia, hindi mo makikita. Even the word Catholic, you cannot find that in the Bible. Yes, exactly. The word Catholic does not exist sa Bible. Pero pinaniniwalaan natin. That is because of tradition. Ano ba yung ginagawa nila, di ba? Kasi the word Catholic, yung galing sa Greek Catholicos, ibig sabihin ng universal. Yun mismo yung essence ng faith natin, na ito hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao sa buong mundo. Sapagkat yung salvation na dala-dala ni Jesus ay para sa lahat ng mga tao. Kaya naging parang adjective niya, is Catholic, is universal, is for everyone. Kaya Catholic. Yun. Saka magandang punto rin, Father, na kung magbabasehan natin ang banal na kasulatan, hindi natin siya i-interpret according to our own limited na pangunawa. Dahil minsan kaya tayo nagkakaroon ng miscommunication. Yes, dahil hindi naman natin siya na i-interpret ng tama according sa tamang pag-interpret niya. Actually, meron kwento sa Acts of the Apostles, meron siyang eunuch. Yung eunuch yung mga walang asawa, Tapos ay parang may kasabay siyang parang reyna yata ng Basta nagbabasa siya ng Bible. Tapos biglang inutusan ng Holy Spirit si Felipe na pinadala siya doon sa disyerto. And then, ang tanong ni Felipe doon sa eunuch ay, naiintindihan mo ba binabasa mo? Sabi na niya, maganda yung sagot niya, how can I understand it if nobody explains it to me? Paano maintindihan? Kaya ginawa niya, ni Felipe, ipanaliwanag niya yung kasulatan doon sa eunuch, So, ang haba ng travel sa disyerto, and then, makakita sila ng tubig doon sa disyerto, which is called oasis. Sabi niya, pwede naman binyagan ako. Binyagan na siya. So, doon makikita na kinakailangan pa rin yung kaalaman bago ibigay yung sakramento. Tama. Kaya bago magmisa, meron mo na pagbasa. Bago ka magbinyag, papaliwanag mo na yung gospel reading bago magkasal. So it should be parang instruction mo na, catechism before the sacrament. So yun ang kahalagahan ng faith natin, pinapaliwanag muna natin. So, ibig sabihin, Father, hindi talaga mapaghihiwalay ang banal na kasulatan at ang sacred tradition. Hindi pwede talaga. Kasi, especially yung banal na kasulatan, parang naging bahagi ng tradition. Kaya ang tawag natin ay the written tradition. It came up dahil nga sa pagsusumikap ng tradition na pangalagaan.
pangalagaan yung mga words ni Jesus. To preserve, To no? preserve. To preserve for Para all hindi babasahin. eternity. Yeah. No? You know how beautiful Catholic Church is talaga. Yes. At bukod doon sa mga written traditions and sacred traditions, meron din tayo mga magagandang tradisyon na base sa kultura natin bilang mga Pilipino na nagpapalalim lalo sa pananampalataya natin. Prosesyon, no? Mhm. May mga meaning lahat yan. At yung iba nun, makukuha mo rin ang, kanina, before I came over here, pinag-usapan namin yung mga prosesyon Na dapat kasi, ito pinapaliwanag na mabuti. Bakit ba't natin ginagawa yan? Na napapansin na ng ibang mga denominasyon, no? Sabi ko, binabase natin yan, for example, sa mga Israelitas na nagprosesyon, no? Habang sila naglalakbay sa ilang. Dala-dala nila yung parang kaba ng dipan. So, at yung paglalakbay ng mga Israelitas mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako sa Canaan is a procession itself, no? It was a procession in itself. Kasi pinapakita nila doon yung kanilang pagsasakripisyo, nakapiling nila ang Diyos, no? Na alam nila na hindi sila pababayaan ng Diyos kahit nasa disyerto, hanggang makarating sila doon sa pangako ng Diyos, no? So, yan yung mga meaning na gano'n na maalalaman natin sa magitan ng tradisyon, no? At saka yung nabanggit niyo, pag nanobena natin, yung mga debosyon natin sa mga santo, Right. sa mga katuwang natin sa pananalangin sa Diyos, di ba? Lumalapit tayo sa kanila para ipanalangin tayo That's right. sa Diyos. Magandang ipaliwanag na hindi tayo sa kanila nananalangin. Sila tumutulong Hinihingi lang. natin yung tulong nila para ipanalangin tayo sa Diyos. Kasi kung si ibang tao sinasabi na, please no, pray for me. Yes, If we exactly. believe that these people can pray for us, di lalo na yung mga santo kasi naging matagumpay na sila, no? Kahit sa ang denomination, Father, sinasabi yan, uy, brother, sister, ipagdasal mo naman ako. Di parang ganun lang din yun, di ba? Kinakausap natin ng mga santo na alam natin na kapiling na ng Diyos. At saka sila, yung kanilang examples, kanilang buhay, magandang tularan. Yun ang paliwanag ka din na piyesta ngayon ni San Francisco. Sabi ko sa kanila, hindi lang sapat na nariyan sila, dapat tinutularan natin ang kanilang buhay para tayo makarating din sa kalangitan. Buti na banggit mo, Father, ngayon ay kapisan ni San Francisco de Assis. Right. No? Ang namesake ng ating Santo Papa. At napakagandang tingnan yung buhay niya na isinabuhay niya rin yung pananampalataya. At spiritualidad ni St. Francis. Yes. At yung si San Francisco talagang yung pagkasabuhay niya to the extreme. Yeah. No? Kakaiba, heroic Yeah. to the extreme na iniwan niya. Gave up niya lahat. Iniwan niya lahat para sa Diyos. Yeah. So, napakaganda na talagang hindi mapaghihiwalay po ang banal na kasulatan at ang banal na tradisyon sa pagtugon natin o sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Kaya magandang maintindihan ng mga kabataan po yun kasi ang dami-dami nating mga tradisyon, ang dami-dami nating mga ginagawa na minsan sa ibang tao na hindi naiintindihan yun, parang mali ang ginagawa natin kasi hindi nila alam na ito ay bahagi ng pananampalataya natin. Ito ay bahagi ng pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya. This is how we want our faith to be deepened. Yeah. Mas mapalalim To be enriched, no? at to be nourished. Kaya, yun. At sa ating pong pagbabalik sa ating programa ay patuloy pa rin po nating i-discuss itong ating napakagandang katanungan ngayong gabing ito. At ganun pa man po ay hinihikayat pa rin po tayong lahat na mag-text at sumali po sa ating talakayan ngayon. So bago po tayo magpatuloy, magkakaroon po tayo muna ng maikling break. At bago po yun ay nais ko muling ibigay sa inyo ang ating numero at anayahan kayo na makibahagi sa ating talakayan ngayon. Ito po ang ating number, 0949-159-2309. So muli po, pakikuha po ang numerong ito, 0949-159-2309. At wag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang ating programang UCAT on Air. Bawat huni ng ibon sa paghihip ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong
dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawahan. Nangulilang malay, binulungan ng tinilang, nagdulot ng katiwasayan, paghahanap katwiran, nilusaw mo sa simuyong karilagan ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mo ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawahan. Panginoon, ikaw ang kasimulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mo ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawahan. Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay kaganapan ng buhay ko'y ikaw Nagbabalik po ang programang UCAT on Air at ito po ang inyong kayukat, si Kuya Jomar. Si Father Men po. At kasama natin si... Jed po. Ayan, hello Jet ulit. So Father, itutuloy natin ngayon yung ating naputol na discussion kanina, no? At napakaganda ng ating unang discussion na kung saan ating tinalakay. Ano ba talaga yung talagang meron doon sa pananampalataya natin? Ano ba yung bumubuo talaga doon sa pananampalataya natin? Ito nga sinagot natin na ito ay yung banal na kasulatan at ang buhay na tradisyon ng simbahan. O, katulad kayo na nung pinag-uusapan natin na hindi mapaghihiwalay itong dalawang ito dahil may mga bagay na hindi talaga naisulat. Yeah. No? Pero naipasa mula pa noong una hanggang ngayon, no? Unaltered and preserved. Yeah. That's right. Tingnan natin, hiligin natin si Jed na mag-discuss. Bakit nagpapatuloy ka pa rin sa pagiging isang Katoliko? Samantalang ang dami-dami mga tukso na aniyahan ka sa ibang pananampalataya. Parang what make you stick to the faith, no? Kasi po, sa ngayon, ang nakikita ko, yung pagiging Catholic is sobrang privilege ko yun. Kasi po, sa pamamagitan nito, mas lalo akong napapalapit. Tsaka alam ko po na iba yung pamamaraan ng ibang religion sa pagiging Katoliko. 'Di ba? Tayo nga, yung pong simula pa lang pagkabata, inaalagaan na tayo ng Simbahan, church. yeah. Start po sa communion, confession, reconciliation. Catechism, no? Yung mga Opo. children's catechism. Marami po tayong natututunan dito na sa tingin ko po is wala dun sa ibang religion na... Pwede meron din, no? Hindi lang siguro ganun ka-intense. Opo. No? Yeah, pwede meron din.
At saka hindi din naman natin sinasabi na mali yung ibang religion, Actually, lahat Father. naman ng religion, maganda kasi ang purpose nun ay talagang Diyos naman ano? At iligtas. Kaligtasan ng lahat. Nagkakaiba-iba lang siguro sa Mga pamamaraan ng traditions pagpapahayag, no? Although, miski sa Catholic Church, hindi naman natin sinasabi na dito lang kayo kasi narito tunay na kaligtasan, no? Sa iba wala. Hindi naman. The love of God is for everyone. His salvation is for everyone. Basta yung mga tao talaga marunong magmahal, marunong sumampalataya sa Diyos. Nasa kanila ang Diyos, no? May tawag doon yung baptism of desire, no? Tsaka ang maganda po doon, kahit po iba-iba ng religion, yung parang focus po nila is isa lang, yung i-proclaim na si Jesus ay Opo. Savior, no? Opo. Yeah, that's right. Very good. At pero katulad nung binanggit nyo kanina, Father, na ito kasing ating relihiyon ay marami ng deposito ng pananampalataya. Positive faith. Kaya this separates us do sa ibang Sa mga iba, mga kapatid natin kasi ito pong relihiyon natin ay mahaba na yung pinagdaanan mula nung Busy. mula nung Unang Kristiyano, no? mga unang Mga Kristiyano, yeah. mga apostol na nagpasalin-salin hanggang sa present time, no? Pero pag tinanong tayo, ano yung dahilan kung bakit ang Katolikong simbahan ay nariyan pa rin? You know, the number one answer is the Eucharist. You know, dahil sa tayo may banal na Eucharistia, ito talaga yung para bang nagbibigay sa atin para kahit na marami mga problema, pinagdaanan ng church, kasi tao rin naman, no? Yan, human, no? Ay pakasalanan din, napagtatagumpayan natin dahil sa Eucharistia, no? Yan talaga. Actually, ito po yung isa sa pinakadakilang pamana ng unang simbahan sa atin na hanggang ngayon ay isinasabuhay natin ang banal na Eucharistia. At napakaganda nung sinabi dito ng UCAT na sabi, the early church invited people into this fellowship, yung fellowship, living fellowship with Jesus, no, which continued in a different way after the resurrection. The first Christians held fast to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of the bread and to the prayers. They were united with one another and yet had room for others. This is part of our faith to this day. Christians invite other individuals to come to know a fellowship with God that has been preserved unaltered since the times of the apostles in the Catholic Church. Actually, mababasa natin ito sa mga gawa ng apostol, no? Chapter 2, verses 42 pataas, no? Pakinggan dito, kung isa-summarize natin ito sa Tagalog, ganito. Ang mga Katoliko, ang mga Kristiyano pala ay nagsama-sama dahil sila ay nanatili sa mga itinuturo ng apostol, no? Nakinig sila. They were so obedient to the teachings of the apostles. Pangalawa, sila ay laging magkakasama sa pananalangin, sa banal na misa, pag-aati-hati ng tinapay, at saka sa nila talagang pagbibigayan. Tapos kung itutuloy mo yung istorya na yan, nakikita mo, yung mga ibang tao, yung mga, especially mga Jews, tinatanong nila, ano bang meron dito? Kalit-liit na, ang tawag nga nila, new faith ito, bagong new way. Ano bang meron dito? Bakit yung mga tao parang ang sasaya nila? Tapos dumadami sila everyday. Yun nga, ang dahilan, kasi dahil sa kanilang pagsasabuhay ng aral ni Jesus. At ang number one din doon, bukod sa pananalangin, yung kanilang pagbibigayan. Imagine, ibinibenta nila yung kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan, ibinibigay nila sa mga apostoles at ipinamamahagi naman ito ng mga apostoles sa mga tao ayon sa kanilang pangangailangan. So meron talagang parang balikhandog, meron talagang, hindi naman tithing, no? Parang pagbabalik-handog sa Diyos ng binibigay sa kanila. At may pagbibigayan talaga, may sharing. So, yun yung unang, noon pa, ganyan na yung ginagawa. Kaya hanggang ngayon, gusto natin ibabalik. Siguro, ito yung number one answer dun sa how can we tell what belongs to the true faith. One is prayers nga. Pangalawa, yung talagang kanilang sharing. Yung mula sa puso na pagbibigay, ayon sa kanilang kakayanan. Walang selfish, no? Ayan. So, magkakabit ulit yun, Father, no? Yung panalangin at yung pagkilos mo, yung pagtulong mo sa kapwa mo. Hindi pwedeng paghiwalay yan. At sabi kay James, Santiago, yung faith without good works is dead. Kaya, yun din, yung pinagbabasehan natin ng ating buhay na pananampalataya, yung pananalangin at pagkilos mo para sa kapwa mo. Especially pagtulong, para sa kapwa. At kaya mga youth, no, yung inyong pagtuturo ng ganito,
Kaya meron tayong mga parish youth day, ito sa diocese, meron tayong diocesan youth day, and ang katatapos ng World Youth Day, para pag-isahin yung mga kabataan, no? At turuan, no? Paliwanag. At saka ipakita na talagang buhay na buhay sa kanila Panginoong Jesucristo. Ito yung ginagamit nating venue para i-gather sila at turuan sila ng tamang pananampalataya. That's right. Yung tamang pag-iintindi natin sa ating pananampalatayang isinasabuhay. Correct. At nabanggit niyo yan, Father, kaya malapit na yung ating youth camp, no? Sa loob ng mga 3 linggo na lang yata. No? Kami sa next week na yung aming maliit na meron parish tayong youth day. At pupunta po kami doon. Yun yung parish youth Dami day. papakainin namin. Puntahan po natin yung ating mga text messages ngayon. Actually, nagkataka ako, no? Kapag wala si Brother Richard, kukunti nagtitext. Pero pag nandito si Brother Richard, bakit ang dami nagtitext? Sana nakikinig si Brother Richard. Kahit po wala si Brother Richard, pwede po kayo mag-text. Actually, meron po dito sabi, siya si Ireneo Ryan Santiago. Pabati naman po si Jed. Yung nag-text natin sabi, pabati po si Jed. Napakaganda po ng topic, no? Enjoy po kami mga kabataan ng mga taga Santo Domingo. Wow, Father, parokyano mo to. Nakikinig sila. Parang kilala ko ata yan. So, hello daw, Jed. Batiin mo siya. Hello din. Yun. Buti ngayon, Father, nagsisimula na, no, ang ating mga kabataan Maging active. sa Santo Domingo na magkakaroon na tayo ng youth ministry sa Santo Domingo. Daming hayatan dadalo eh. Meron po nag-text, sabi, good evening po, ano po ang apostasy? Pabati naman kina Ate Lynn ng Gimba, Kuya Roger ng Triala, kay Sir John ng Talugtog, kay Juna ng Kuyapo, at si Jason ng Quezon, mga youth coordinators po ito ng mga parokya natin. At siya po si Edu ng Butaw. Ayan, Father. Ano po ba ang apostasy? Bantala ka yan to. Okay. Ayan, teka po. At umahanap po si Father ng maikling kasagutan kasi sabi niya mahaba daw itong sasagot natin dyan. Kaya siguro skip muna natin yung tanong na yan. Babalikan natin mamaya. So, yun. Let us continue po, Father. Meron kayong gusto itanong kay Jed? Yeah. Sa una yung karanasan mo rin, magandang pag-usapan dahil bagong dating ka lang galing sa Cebu sa Bidahan, no? Pero lahat kayo halos puro Katoliko kayo doon, di ba? Opo. Ano yung parang aplikasyon ng inyong ginawa, no? Sa iyo bilang Katoliko na leader ng kabataan, paano nakatulong iyon sa topic na pinag-uusapan natin ngayon tungkol doon sa pagsasalin o pagbabahagi ng pananampalataya? Nakatulong ba sa iyo itong bidahan na ito? Sobra po. Sobrang laki po nang naitulong sa akin ito kasi nabuksan po yung isip at heart ko sa mga panibagong bagay na pwede ko pang magawa. Yung related naman po dito, di ba po, yung sa salinlahi nga po sa mga pasalin-salin na way. Meron po kasing part doon na sabi, yung generation natin ngayon is connected. Parang magandang gamitin to para makipag-communicate sa iba. Makipag-communicate sa iba na i-proclaim yung Word of God sa paraan na lahat ng youth is may engganyo. Tulad nga po ng ginawa namin noon. Share ko lang po yung pinaka-memorable, unforgettable experience ko doon. Opo. Okay. Noon, second day, 2 araw po kasi yon. First day po, puro talk. Tapos yung second day is the Amazing Race. After po nung Amazing Race, misa po kami sa Basilica del Santo Niño na pinangunahan po ng Archbishop ng Cebu. Tas ang ganda pong experience na kahit umuulan, parang mas natuwa po ako nung umulan. Hiniling ko nga po na umulan. Kasi po, open ground po kasi yon. Tas po, doon ko po tinignan, parang sinubok ko po yung mga kasama ko doon na paano kaya kapag umulan. Tas yun po,
umulan. Tas sobrang, parang bigla na lang pong natuwa. Ang laki po ng tuwa sa akin na, wow, amen. Amen po talaga yung nangyayari doon. Tas ang pinaka natutunan ko po doon, ang team po kasi doon is be the change. Tayong mga kabataan kahit Bida Bida change. tayong mga kabataan, lahat tayo is bida sa mga simple nating pamamaraan. Ang dapat lang natin gawin is ilabas natin to at huwag nating itago. Huwag tayong mahiya na itago lang to. Ipahayag. Huwag mahiya na ipahayag Opo, ang yun. inyong kakayahan. Dapat nating ipahayag kasi kahit, di ba sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya dapat, bilang kabataan, gawin natin yung part natin. Lahat tayo, bida. Hindi lang yung bida na, ayan, kasi bida, cellphones, ganun, maganda yung cellphones nila. Kundi bida kasi meron kang nagagawang pagbabago sa komunidad mo. Lalo sa mga kabataan, Opo. sa kapwa kabataan. Opo. No? Actually, ang ganda nung naging karanasan mo dyan at sana magsimula dyan yung talagang drive mo. Hindi lang siguro to be the change, no? Maganda yan na tayo magsimula ng pagbabago, kundi mas higit mo pang maipalaganap yung pananampalatayang pinanghahawakan mo ngayon. At gamitin natin yung paraan ng pagbabago sa sarili, yung tinatawag natin conversion, no? Yung pagpapalalim pahigit ng pagkilala mo kay Jesus sa pamamagitan ng pananalangin, pagmamahal sa sakramento, yung palagi ang pagdalo sa banal na misa at pangungumpisal, muling pagbabalik loob sa Panginoon, at maging instrumento tayo ng pagbabago at maging inspirasyon ng ating mga kabataan, no? Para sa higit na pagpapalaganap ng ating pananampalataya. At magandang maging instrumento ang kabataan kasi very dynamic sila. At saka talagang very active, no? Pag sila nagsimula, wow, masaya na. Parang lalong madaling magtagumpay ang isang gawain, lalo ng pagpapahayag ng mabuting pananampalataya, magandang balita sa pamagitan ng inyong pamamaraan. Ang mga kabataan daw po kasi ngayon, sobrang creative, Yes. na madaling nakakaisip ng mga paraan. Kaya po nung end po ng first day, yung challenge po kami na maging isang fine fellow, maging innovator, maging nation builder, and maging earth advocate. Earth advocate. Wow. So parang sa create yung Napaka-holistic naman pala nung iyong kasama ang creation, tsaka yung care for the environment. Tama-tama kay St. Francis. Ngayon, siya ang patron ng ecology. Very good. Yun, napakaganda ng karanasan mong yan, Jed, no? Sana ma-share mo rin sa mga kabataan ng diocese sa mga susunod na pagkakataon, no? Especially malapit yung Parish Youth Day ninyo. Maganda na maibahagi mo yan sa mga kabataan yung karanasan. At sa youth camp natin, no? Sa youth camp, meron din tayo Amazing Kasama rin Grace. siya, padala siya ng school din doon. Oo. Pero kakaiba. More amazing race, no? Mas amazing. It's amazing. Tsaka pagka ginawa nyo yan, siguro mababawasan ng apostasy. Ayan. Ayun, buti nabanggit ni Father yan. Siguro, sasagutin na ni Father ngayon yung tinanong ni Edu. Hello kay Kuya Edu. Medyo related kasi yun sa engineer. Kasi maraming kabataan ang iniiwanan yung kanilang pananampalataya simply because they don't understand. No? Ang tingin po kasi nila is parang boring, Parang gano'n. boring. No? So yun ang apostasy. Parang itinatakwil mo ang iyong pananampalataya. Iniiwanan mo yung dati mong loyalty sa church, no? Halimbawa, Katoliko ka, tapos bigla kang na-invite ng isang grupo, masaya doon, kantahan, maraming parang fellowship, iiwanan mo yun. Ayaw mo na mag-Katoliko, i-renounce mo na. I don't want to be a Catholic now. That I is want to join apostasy. That is apostasy. Pag tinakwil mo ang iyong pananampalataya at iniwan mo ang iyong katapatan o yung faith mo doon sa dati mong pananampalataya, yun ang apostasy. At ipinagpalit mo sa ibang paniniwala. Yeah. Oo, At totoo. kasalanan po yun. Kasalanan. Lalo pagka ang purpose mo ay hindi talagang gano'n kalalim, no? Yung dahilan. Talagang dapat kasi pag sa faith, dapat stick to faith ka kasi faith nga yan dahil may pananampalataya ka sa Diyos. Hindi yung nakaranas ka lang ng isang hindi maganda, iiwanan mo na ang pananampalataya. Ay, ako na! Sa Katoliko, marami minsan may mga gano'n na
Halimbawa, bakit Father ako ay pinababayaan ng Diyos? Nagdadasal naman ako, nagliligo ako sa simbahan, nagbibigay naman ako. Bakit ang dami-dami kang problema? Yung gano'n, no? Ayoko na magkatoliko, lilipat na lang ako sa iba, ano? Ayan, apostasy yun, no? So, ibig sabihin, Father, halimbawa, nasa ibang pananampalataya na sila, meron silang tendency ulit na gawin yun. yeah. Na magkaroon ng apostasy ulit doon sa pananampalatayang penny o doon sa belief nila and then maniwala ulit sa iba. Kaya, kung meron ka talagang pagmamahal sa pananampalataya, you have to own it. Angkinin mo yan. At sa'yo yan eh. Parang family yan. Kahit na minsan yung family mo ay, yun nga, parang tawag doon minsan ay may problema, no? Dysfunctional, hindi mo itatakwil ang iyong pamilya. Bagus gagawa ka ng paraan para maging functional, hindi na dysfunctional ang family mo, no? Haharapin mo problema at mamahalin mo lalo dahil nga mayroong pinagdadaanan, no? Sabi true with faith, no? Kahit ano mangyari, stick ka sa faith mo dahil alam mo hindi ka papabayaan ng Diyos, no? Yes. So, nasagot natin si Kwan. Yung apostle kasi nangyari yan lalo ng mga 14th century, no? Marami kasing parang nagre-revolt, no? Parang nag-aaklas, no? Sa kanilang pananampalataya at lumilipat ng iba, no? So, doon na uso, Father, yung salitang apostasy, no? During the Middle Ages. Defection, no? O yung disloyalty. At saka renunciation of previous faith, no? At saka yung pati loyalty nila sa kanilang dating pananampalataya. At siguro huli na po ito, yun ang nag-text na ito, labanan na po tayo oras. Sadly, naputol po yung kanyang text, kaya hindi ko alam kung sino siya, pero sabi dito sa unang bahagi ng kanyang text ay, good evening po, ang role ng mga santo ay nagpapalapit sa atin kay God. Kasi parang kaso yan. Di mo pwedeng i-defend ang sarili mo kung di ko naman abogado. Sila, parang ang gusto niya sabihin dito, sila yung mga abogado natin sa harapan ng Diyos para ipagdasal tayo, ipagtanggol tayo. Kaya, ayun po. At sumisaya niya sa po ang ating technician. Tapos na daw pong oras natin. At magbabalik po ang ating programa muli. Sa kayo po ay magkakaroon po tayo ng maikling break. At magbabalik po ang ating programang UCAT on Air. Ang sino mang sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at piling ko sa inyo ay Ngayon kayo'y aking kaibigan.
Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito po muli si Kuya Jomar. Ito po si Father Men. At ako po si Jed. At bago po tayo dumako sa paglalagom, gusto nating pasalamatan, Father, yung mga nag-text, no? Siguro hindi nakakapasok yung kanilang messages kasi wala pong signal. yung itong cellphone, walang signal. Nawawala. Baka may problema ang ating Siguro network magbigay ngayon. tayo ng 3 cellphone numbers na Sa susunod, tatlong networks na tayo. Tsaka baka unlimited. Parang, Yes. Pero Gusto ganun rin pa libre. man, salamat po sa mga bumati at sa mga nag-text po sa atin ngayong gabing ito. So, darako na po tayo ngayon sa paglalagom tungkol sa ating napag-usapan sa UCAT question ngayong araw na to. Ang maglalagom po sa atin, syempre, ang bagong balik si Father Men. Pag po tayo ay, especially yung mga nagbebenta ng kanilang product, para po bilhin yung kanilang product ay kinakailangan masabi nila kung ano yung kagalingan ng kanilang product kumpara doon sa ibang product, no? Nakapareho din nila. So kinakailangan alam nila kung ano yung katangian nito nakakaiba. I think ganito rin sa pananampalataya, no? Alam natin na kaya tayo ay Katoliko kasi maraming katangian ng Katoliko na nagpapatunay na ito talaga yung ating tunay na pananampalataya, no? At dito pinag-usapan natin na yung kakanyahan ng Katoliko, yung kanyang katangian ay nanggaling pa doon sa mga minana natin na katuruan, no? Yung sacred tradition. At lalo itong kinumpirma ng written tradition, yung mga scriptures, no? At ito yung nagtuturo sa atin ng magagandang aral ng Diyos. Hindi lamang yung mga minanang turo na pasalinsalin, kundi pati na rin yung mga sinulat na mga manulat tungkol doon sa mga turo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, maraming katangian ito, lalo na sa pagpapaunlad ng pananampalataya, at sa akin nangingibabaw yung ginagawa ng mga unang Kristiyano na mababasa natin sa gawa ng mga apostol. Walang iba, kundi yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya, lalo na yung pagsasama-sama nila sa banal na Eucharistia. At saka yun din kanilang pagbibigayan at pagkakaroon ng pagmamalasakit sa kapakanan ng kanilang kapwa, sino man sila. Ito yung magagandang katangian ng pananampalataya, no? Pagmamahal sa Diyos na naipapakita sa pamagitan ng pagmamahal sa kanilang kapwa, sa pamagitan ng paglilingkod. Kaya ang Katolikong simbahan ay napaka maayos at napaka makatotohanan sapagkat nagtataglay siya ng dalawang magandang katangian. Yung mga minananturo natin sa mga unang Kristiyano, sa mga apostoles na nagpasalinsalin sa pagdaan ng mga taon at gayon din yung banal na kasulatan na ipinapaliwanag pa sa atin ng mga dalubhasa sa kasulatan na siyang gabay natin sa ating pagsasabuhay ng pananampalataya. So, hindi tayo magkamali at matatagpuan talaga natin ang tunay na pananampalataya sa pamagitan ng ating pagsasabuhay nito ayon sa itinuturo sa atin ng ating inang simbahan. Amen. Amen. So maraming salamat po, Father Men, sa napakagandang paglalagom sa ating napag-usapan sa gabing ito. At ngayon po, darako po tayo sa mga pagbati na baka meron kang gustong batiin, Jed. Yan. Binabati ko nga po pala lahat ng mga taga Dominican High School, mga 4th year, 3rd year, grade 8 and grade 7 lang, lalo na po sa mga teachers, and Happy Teachers Day po ulit sa inyong lahat. Ay, oo nga pala. Ang World celebration Teachers namin Day kanina. ngayon. Yeah. Happy Teachers Happy Day po Day, sa mga kapwa ko guro. Kasi teacher din ako, Father, Happy sa Don Teachers Day Bosco. po, Kaya. kuya. So, sa mga kapwa ko guro, Kami rin, teacher maligayang din araw kami. ng mga guro. Wow. Very good. Binabati ko din po yung mga kapatid ko, sila Papa, na nasa bahay ngayon. At panigurado Si ate mo, si ate Kim mo. Baka po nasa bahay na. Siyang in-invite din namin dito next time. Sa susunod, no? Sa susunod. Bilang siyang pinaka Nagulat nga po kanina tumawag youth siya sa akin. coordinator. Ako po, gusto kong batiin yung aking sister na nasa Cagayan ngayon. Nakikinig siya. So, naririnig kaya sa Cagayan sa mga oras. So, nakikinig siya at binabati ko po yung aking kapatid at ang kanyang asawa at mga anak na nasa Cagayan po ngayon. At muli po, yung pangatlong linggo ko ito i-remind, yung pong ating Diocesan Youth Camp will be held sa St. John the Evangelist Parish sa Gimba on October 25 to 26.
At kasalukuyan pa rin po tayong naghihintay ng mga pre-registration form. Salamat sa mga nag-submit on time at sa mga nagpapaalam po na medyo malilate, okay lang po. Wag lang pong lalampas tong week na to kasi kawawa naman yung ating mga organizers na mahihirapan sila sa facilitation. Kaya sana po itong week na to ay ma-submit na po ang pre-registration forms. Pero marami-rami na pong mga parokya ang nag-comply. Pero may mga nag-inform po sa atin, sa organizing committee na medyo malilate sila. So, itatanggapin pa rin po natin. So, hintayin po namin ang inyong mga registration forms. Kami naman, siyempre binabati ko rin yung mga taga-parokya, yung mga sa PPC na laging katulong sa mga programa natin. And then yung mga kabataan din na ating ini-invite para sa ating first ever Paris Youth Day. Magaganapin po sa Saturday. Yan, so ganun din po. So mag-submit na po ng pangalan sa week na ito. Ayan, para maayos natin po ang logistics. Maganda po ito. Ang tema po natin para naman sa Paris Youth Day ng Santo Domingo ay paghahayo. Parang related din dito sa pinag-usapan natin lalo nung last week yung Go and handing make on. disciples of all nations. Wow. Ito naman humayo kasi sinusugo kayo na parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Actually, tutuloy ko lang, Father, kanina, di ba sabi ko may naputol na message. Ito, nabuo na siya ngayon. So, meron na sigurong signal. Sabi, siya pala ay from Tuguegarao City. So, yung nag-text sa atin from Tuguegarao, ang sabi niya, yun nga, ang mga santo ay nagpapalapit sa kanya, kay God, sa atin, sa Diyos, kasi parang kaso yan. Di mo pwedeng i-defend ang sarili mo kung di ka abogado. Sila ang mga abogado natin, kaya pinagdadasan nila tayo kay God. So, thank you from Tuguegarao City. We need their intercession. Yun. Maganda yan. Yes. At meron pa pong isa, pahabol. Pero ituloy ko lang muna yan. Yung, so maganda rin sinabi na nakakagulat din yung abogado natin. No? Pero mas higit sa lahat din ay sila ating huwaran. Yes. Na kaya tayo may din, they don't only pray for us but also they serve as our role models. Na kapag tinularan nila ang kanilang mga charisms o katangian, maaaring magtagumpay din tayo na makarating din tayo sa langit. Yes. Tulad nila. Halimbawa ngayon, St. Francis of Assisi, no? Ano ba yung buhay niya? Humble, isa'y simple, no? Talagang nagsaserve talaga sa Diyos, very matapat. Tularan natin siya, maging humble din tayo, mag-serve na mabuti, makatotohanan, at saka maging simple sa pamumuhay. Magiging St. Francis din tayo pagtagal. At matatamo natin ang langit. Yes, exactly. Siguro huli na po ito. May humabol po. Sabi, gandang gabi po. Nakikinig po ako. Please pray for the complete healing and speedy recovery of Nanay Mercedes de la Cruz. So, pegalasal po natin si Nanay Mercedes. Sana pag gumagay agad. Ang sabi niya, ang tunay na pananampalataya hindi lamang kapag panahon ng Advent, simbang gabi, Palm Sunday at Kapaskuhan. Exactly. Kundi sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pangungumpisal, pagbabalik loob sa Diyos araw-araw. Thanks. Ang pagsasama pag-araw ng linggo. Don't Don't forget. Yun Day ang of the ating Lord. obligasyon natin yan na Day. magsimba kapag linggo. So, thank you kay Ana sa kanyang text. So, Saan si Ana? Taga Rizal po siya. Kilala ko siya. Opo. So, si Ana from Rizal. May dating Paris Peace niya doon. Yes. Oo nga pa, taga Rizal si Father Men dati. So, muli po maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating talakayan at inaanyayahan ko po kayong muling makinig sa susunod na Biyernes sa bago na naman nating talakayan tungkol sa question number o UCAT question number 13. So, pang ika-13 katanungan na po tayo sa UCAT. So, atin pong tapusin ngayon ang ating programa sa araw na ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Muli po nating ilagay ang ating presensya sa presensya ng ating Panginoong Hesus na mapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal naming Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli niyo ipinagkaloob sa amin upang magkasama-sama kami at mapag-usapan ang iyong banal na salita. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong paggabay sa amin, sa patuloy ninyong pangunguna sa amin, at sa patuloy po ninyong pagbabasbas sa aming adhikain na maihatid ang inyong banal na salita sa mga kabataan. Patuloy po ninyong basbasan ang aming pagkupunyagi,
patuloy po ninyo kaming samahan sa aming pagsisikap na maging mga mabubuting halimbawa para sa mga kabataan. Tulungan po ninyo kami sa lahat ng aming mga gawain at higit sa lahat, ihatid po ninyo kami sa tamang landas patungo sa iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. So, pinapadalangin natin lahat ng may sakit sa ating pamilya. Naway hipuin sila ng Diyos at bigyan ng kagalingan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Palain kayong lahat at ang buong mag-anak ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen.